Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Fall Out of Love. Sa isang relasyon, dapat may balanse. Balanse kasi ang nagpapatagal at nagpapatibay sa isang relasyon. Habang walang balanse ang isang relasyon, ay hindi rin ito tatagal ng ilang taon. Puro hindi pagkakaintindihan at away lang ang maaaring mangyari habang magkasama kayo. Yung pagmamahal at komunikasyon ay unti-unting mawawala. Na parang bula nang hindi nyo man lang namamalayang dalawa. At sa relasyon, dapat handa ang dalawang tao sa mga problemang darating at dumarating. Hindi pwede yung isa lamang ang nahihirapan sa kanila at ang isa naman ay pa-chill-chill lang. Hindi rin pwede yung puro saya lang ang nararamdaman nila at wala nang sakit. Ano pang silbi ng relasyon nila kung walang balanse at yung isa lamang ang nahihirapan sa kanilang dalawa? Noong una, akala ni Jeff may balanse ang relasyon nila ni Liza. Akala niya okay sila. Akala niya okay lang ang lahat sa kanila. Ngunit simula noong maaksidente siya at mabaldado ay unti-unti at hindi man lang niya napansin na may nagbago na pala. Na unti-unti na palang lumalayo ang loob sa kanya ng pinakamamahal niyang nobya. Napansin na lamang niya nang isang gabi ay bigla na lamang itong bumitaw mula sa kanyang pagkakahawak. Nasa kwarto sila ng mga oras na iyon. Tulog na siya, ngunit sa hindi malamang dahilan ay bigla siyang naalimpungatan. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata ay si Liza agad ang bumungad sa kanyang harapan. Mula sa pagkakahiga ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang pag-iimpake ng mga damit at gamit na ginagawa nito. Hindi siya kaagad napansin ni Liza dahil masyado itong abala sa kanyang ginagawa. May ideya na siya kung ano ang binabalak nitong gawin. Pero mas pinili niyang magbulag-bulagan. Binaliwala niya ang lahat dahil alam niyang hindi niya kaya ang sakit na hatid nito sa kanyang nalulumbay na puso. Liza, anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Tanong ni Jeff. Sa tono ng kanyang pananalita ay bakas ang kirot at pagtataka. Dahil sa kanyang tanong ay mabilis na natigilan si Liza sa ginagawa nito. Kaagad itong napalingon sa kanyang gawi, ngunit agad ding umiwas ng tingin matapos magtama ang kanilang mga paningin. Kahit panandalian lamang ang pagtatagpo ng kanilang mga mata, ay nabakas niya ang pamumugto ng mga mata nito. Tanda na magdamag itong umiiyak. Matulog ka na. Malamig ang boses na tanging sambit ni Liza. Tinalikuran siya nito at nagpatuloy sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Mas mabilis na ang kilos nito kung ikukumpara sa kilos nito bago siya nagising. Hindi ako matutulog. Bakas ang pagpapakatatag sa madiin nitong tono ng pananalita. Sa kabila ng hirap sa pagtayo ay pinilit pa rin ni Jeff
na makabangon mula sa kanyang pagkakahiga. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya talaga kaya. Hanggang sa napasulyap na lamang siya sa kinatatayuan ni Liza dahil sa narinig niyang tunog ng pagsasara ng cabinet. Tapos na pala itong mag-impake. Hindi na napigilan pa ni Jeff na pangilidan ng luha. Sa kanyang nakikita sa mga mata ng kanyang nobya. Baka sa mukha ni Liza na handa na siyang iwan ito ng mag-isa. Wait lang, babe. Sasama ako sa'yo. Saan ka ba kasi pupunta? Nauutal pa na anas ni Jeff habang ang boses ay tuluyan ng nabasag. Mas pinilit niyang magpumigla sa kama, makabangon lamang siya mula sa kanyang pagkakahiga. Dahil sa narinig ay sandaling natigilan si Liza. Napahinto siya mula sa kinatatayuan na malapit na sa pwesto ng pinto. Kasabay ng paghigpit ng kapit nito sa hawak na bagahe ay ang pagpagsak din ng maiinit nitong mga luha pababa sa kanina pang basa nitong pisngi. Napakagat na lamang si Liza sa ibaba nitong labi. Ang tingin ay diretso lang sa pinto ng kanilang kwarto. I'm sorry, Jeff. I loved you, but I can't take this anymore. Maybe I'm not really the girl that meant to be with you forever. Pinahid nito ang mga luha sa sariling mukha at binitbit na nito ang malaking bag na pinaglagyan nito ng mga gamit. Wait lang naman. Basag na ang boses na pagsusumamo ni Jeff. Ang kamay ay nasa mga paanan ni Liza at mahigpit ang kapit upang hindi tuluyang makaalis. Ang pinakamamahal niyang babae. Pagkaangat ng tingin ay kaagad na nagsalubong ang kanilang mga tingin. Napakagat na lamang si Liza sa ibabang labi nito bago umiwas ng tingin. Ang mga mata ay patuloy na lumuluha. Tapos na tayo, Jeff. Bitiwan mo na ako. Matigas na anas ni Liza. Ngunit iba ang sinasabi ng sariling mga mata na patuloy sa pagbagsak ang mga luha. Anong tapos na tayo? Okay pa naman tayo kahapon eh. Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla kang bumibitaw sa akin? Imbis na makinig sa sinasabi ni Liza, ay hindi pa rin siya bumibitaw. Pagkos ay mas sumigpit lang ang kapit niya sa magkabilang paa ng nobya. Nagbaba ng tingin sa kanya si Liza, dahilan para muling magtagpo ang kanilang mga mata. Please, Jeff, let me go. Puno ng pagsusumamo at luha ang mukha ng pinakamamahal niyang babae. Nagkatinginan sila, ngunit hindi na gumalaw pa si Jeff. Napaiwas na lamang si Liza ng tingin at napakagat ng madiin sa kanyang labi. Pikit mata siyang nagpumiglas mula sa pagkakahawak nito sa kanyang mga paa. At nang medyo lumuwag ang kapit nito sa kanya, ay sinadya niyang apakan ang kamay nito. Dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Napatakip na lamang si Liza ng sariling bibig upang hindi umalpas sa kanyang labi ang masasakit na hikbi. I'm sorry, Jeff. I'm really sorry. Isa pang sulyap ang ginawa ni Liza bago tuluyang lumapit sa pinto ng kwarto. Please, huwag mo kong iwan.
I need you right now. By my side. Sigaw na pagsusumamo ni Jeff. Ngunit patuloy na nagbibingi-bingihan si Liza sa mga pakiusap niya. Wala na. Tuluyan na siyang iniwan ni Liza. Tuluyan nang bumitaw mula sa mahigpit na pagkakahawak niya ang pinakamamahal niyang nobya. Lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan. Ang bawat araw ni Jeff ay tila ba naging walang kabuluhan. Walang araw na hindi namumugto ang kanyang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Wala eh. Sobrang sakit ang iniwang kirot sa puso niya dahil sa pangiiwan sa kanya ni Liza. Nagmahal lang naman siya. Pero siguro nga ay mali ang babaeng napili niyang makasama. Wala ka ba talagang balak magpa-therapy, iho? Biglang tanong ng isang boses. Napalingon si Jeff sa pinto ng kanyang kwarto. At doon niya nakita ang matanda niyang butler na kasama niya mula pa nang siya'y bata. At hanggang ngayon na siya'y 25 years old na. Mr. Ferdy! Pagbati niya sa matanda, kaagad niyang tiniklop ang photo album at inilapag ito sa bedside table. Nakatabi lang ng kinauupuan ng kanyang wheelchair. Napabuntong hininga na lamang si Mr. Ferdy at naglakad papalapit sa kanyang pwesto. Dahan-dahang itinulak ng matanda ang wheelchair niya papalapit ng silid. Dahil doon ay nasilayan muli ni Jeff ang magandang tanawin na matagal na rin niyang pinaliwala. Dahil sa kawalan ng pag-asa sa kanyang sariling buhay. Ayaw mo bang maglakad ulit, iho? Hindi mo na ba gusto na magawa ang mga dating pinagkakaabalahan mo? Noong mga panahong nakakalakad ka pa? Tanong muli ni Mr. Ferdy sa kanyang alaga. Napatitig bigla si Jeff sa isang paru-paro na masayang lumilipad sa ere. Natanaw niya na humihinto ito sa isang kulay pulang rosas at doon dumikit ang paru-paro. Matapos ang ilang segundo ay muli itong lumipad sa ere at sinalubong ang isa pang paru-paro na may halong yellow at black ang kulay ng pakpak. Napabuntong hininga na lamang si Jeff at nanatiling nakatitig sa mga ito na tila ba masayang lumilipad sa ere ng magkasama. Ano pang saysay kung makakalakad man ako? I already lost everything. My parents are dead. And Napabuga siya ng isang malalim na buntong hininga. And my ex-girlfriend abandoned me without any explanation. Wala nang natira sa akin, Mr. Ferdy. Kaya ang makalakad ulit ay isang kahibangan na para sa akin. Napabuntong hininga na lamang si Mr. Ferdy dahil sa kanyang mga naririnig. Hindi naman kahibangan ang makalakad ulit, iho. Nakausap ko ang doktor mo at sinabi niyang may chance ka pang makalakad ulit. Kung sakali mang papayag ka na magpa-therapy. I said no. Can you just please respect my decision? May bakas ng pagkainis sa boses ni Jeff. Tila ba wala na siyang pakialam pa kung hindi na talaga siya makalakad muli. Sa huling pagkakataon ay muling napabuntong hininga si Mr. Ferdy. Iho, hindi porket iniwan ka ng girlfriend mo ay katapusan na ng mundo. Naroon na tayo na mahal mo siya. Pero hindi lang naman puro pagmamahal
ang nagpapaikot ng mundo ng mga tao. Nakita ko si Miss Liza kahapon sa isang supermarket. Kaagad na napalingon si Jeff sa matanda nang sinabi nitong muli ang pangalan ni Liza, ngunit nakatingin lang si Mr. Ferdy sa magandang tanawin sa garden. At may kasama siyang isang matangkad na lalaki. Siguro ay iyon ang mapapangasawa niya sa darating na Disyembre. Mabilis pa sa kidlat na napaiwas ng tingin si Jeff at napakuyom ang magkabilang kamao. Muli na naman niyang naalala ang pang-aabandona sa kanya ni Liza. Tanda iyon na hindi tumigil ang mundo dahil lang sa nasasaktan ka. Ang buhay ni Miss Liza nagpatuloy ng masaya. At ang buhay mo naman, nagpapatuloy kang malungkot at walang kabuhay-buhay. Isa iyong ebidensya na ikaw lang ang huminto sa agos ng buhay at nanatili sa iyong kinalalagyan. Matapos sambitin ang kanyang mga nais sabihin, ay tinapik muna ni Mr. Ferdy sa balikat nito si Jeff. Buhay ka pa, iho. Huwag mo sanang sayangin lang ang magandang buhay na naghihintay sa'yo. Dahil lang sa pag-iiwan sa'yo ng babaeng nakatakda na para sa ibang lalaki. Nakatadhana para sa iba. Marami pang babae sa mundo at isa sa kanila ang para sa'yo na hindi ka iiwan at mamahalin ka ng buong puso. Sana magbago pang desisyon mo. Hindi pa laging huli ang lahat para buuhin mo ulit ang sarili mong winasak ng mapanlinlang na pag-ibig. Mahabang anos ng matanda, gamit ang malumanay na tinig. Ngumiti siya sa huling pagkakataon habang nakatingin sa nakatulalang si Jeff bago tuluyang lumabas ng silid. Matapos ang tagpong iyon ay may isang bagay na natutunan si Jeff tungkol sa buhay. At iyon ay ang patuloy na ikot ng mundo at patuloy na mabubuhay ang mga tao kahit na tumigil ka sa pagpapatakbo ng buhay mo. At isa rin sa mga natutunan niya ng mga oras na iyon ay hindi sapat na dahilan na nasasaktan ka para tumigil kang mabuhay. Maraming tao na nabubuhay sa mundo at kahit anong mangyari ay may nag-iisang tao na nakalaan para sa iyo. Kaya huwag dapat sayangin ang magandang buhay na para sa iyo dahil lamang sa iniwan ka ng taong mahal mo. Mahirap makalimot, pero sa paglipas ng panahon ay makakahanap ka rin ng taong mamahalin ka rin ng buong puso at higit pa sa pagmamahal na sinayang ng dati mong minamahal. Dahil automatic ang wheelchair na kinauupuan ni Jeff, kaya naman walang kahirap-hirap na nakalapit kaagad siya sa bedside table na pinaglagyan ng photo album kanina. Inabot niya ito at binuklat. Ang mga litrato kaagad nilang dalawa ang bumungad sa kanya. Pagbuklat pa lamang ng photo album na iyon. Wala sa sariling napangiti si Jeff nang makita ang picture nilang magkasama. Napuno ng icing ng cake sa kanilang mga mukha. Naalala niya na iyon ang picture nila noong first anniversary nilang dalawa. Habang patuloy na nakatingin sa masaya nilang mukha ay may nabuong desisyon sa kanyang isipan. Kailangan niyang magpatuloy sa buhay kahit wala na ito sa kanyang tabi. Kinabukasan ay nagpasya si Jeff na pumayag ng magpa-therapy para makalakad na siyang muli. Naging masaya naman si Mr. Ferdy sa naging desisyon ng kanyang alaga. Hindi niya inaakala na magbabago ang isip at desisyon nito. Muling mabilis na lumipas ang mga araw
Naging maganda naman ang progress ng mga binti ni Jeff. Dahilan para tungkol na lamang ang gamit na alalay nito at makalakad na muli ng maayos. Bukas ang kasal ni Miss Liza. Biglang sambit ni Mr. Ferdy habang pauwi na sila. Abala sa pagdadrive ang matanda. Samantalang si Jeff naman ay tahimik lang na nakatanaw sa kanilang dinadaanan na kalsada. Kakatapos lang nilang pumunta sa ospital para sa therapy ng mga binti ni Jeff. Sandaling natahimik ang paligid bago siya tuluyang nagsalita. Mr. Ferdy, alam mo po ba kung saan ang gaganapin ang kasal nila? Biglang tanong ni Jeff sa matandang butler niya. Ang mga mata niya ay hindi inaalis sa kalsadang dinadaanan na tinatahakan nila. Napatingin naman sa rearview mirror si Mr. Ferdy at marahang tumango. Sa beach. Sa Tagaytay, iho. Sagot ni Mr. Ferdy. Bakit mo naman na itanong? Nakangiting dagdag na tanong pa nito. Napabuntong hininga na lamang si Jeff. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Gusto kong makapagpaalam kay Liza. Lumipat ang tingin ni Jeff sa rearview mirror at doon ay nagtagpo ang kanilang paningin. Ngumiti si Jeff sa matanda. Pwede mo po ba akong samahan bukas sa kasal niya bago ako sumakay ng eroplano? Isang ngiti naman ang umukit sa labi ni Mr. Ferdy. At kailan naman ako humindi sa'yo? Natawa na lamang si Jeff at nagpatuloy na sila sa kanilang biyahe. Kinabukasan ay maagang gumising si Jeff. Bukod kasi sa may flight siya, mamayang alauna ng hapon ay pupunta rin siya sa kasal ng babaeng kanyang pinakamamahal noon. 3 buwan na rin ang nakakalipas simula noong inabandon na siya ni Liza. At sigurado siya sa kanyang sarili na may natitira pa siyang pagmamahal sa dati ng nobya. Nang makarating sa beach ng Tagaytay ay kasama niya lamang si Mr. Ferdy na nag-a-assist sa kanya kung saan banda gaganapin ang pagdiriwang ng kasal ni Liza. Hanggang sa natuntun na nga nila ang lugar. Black and white ang motif ng kasal. Kasalukuyang nagpalakpakan ang mga bisita dahil sa natapos na rin ang kasal. Nakangiti ang bawat isa at halata sa kanilang mga mukha ang saya. Natanaw niya si Liza na kayakap ang bago nitong asawa habang may malaking ngiti sa labi nitong mapula. Dahil sa tanawing nakikita niya ay hindi maiwasan ni Jeff na pangilitan ng luha sa mga mata. Sa muling pagkakataon. Ngunit kaagad niyang pinigilan ang luha at naglakad papalapit sa bagong kasal. Ang lahat ng mga taong nadadaanan niya ay kusang napapahinto at napapatingin sa kanya. Nakakailang hakbang pa lamang siya papalapit sa pwesto ng bride at groom ay nagtagpo na ang tingin nila ni Liza. Napanganga ang labi ng lahat nang makilala si Jeff at nakitang nakakalakad na ulit siya. Napangisi na lamang siya sa nakikitang reaksyon ng lahat. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa kinatatayuan ng dalawa. Congratulations to the both of you. I hope that you are both happy. Ngumiti si Jeff at tinapik sa balikat ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Ang groom ni Liza na siyang nakabangga sa kanya. Kaya pansamantala siyang hindi nakalakad ng mahigit 4 na buwan. Lumipat ang tingin niya kay Liza at inilahad niya ang palad niya sa mismong harapan nito.
Inudyok ni Jeff ang dating kasintahan. Natanggapin ang kanyang kamay sa pamamagitan ng kanyang pagngiti. Sa huli ay nakipag-shake hands din ito sa kanya. Congratulations, and tuluyan nang binitawan ni Lisa ang kamay ng dating nobyo at mabilis na umiwas ng tingin. Goodbye, Lisa. I treasure everything about us. I really do. Thank you for everything. Salamat sa pagpapamulat sa akin, sa mga taong tunay at totoo. Matapos sambitin ang huling nais sabihin, ay nagpasya na siyang talikuran ang mga ito. Goodbye. I am counting you as the greatest love of my life. I loved you, but you love someone else now. Sambit ni Jeff sa kanyang isip habang nakasakay na sa umaandar na eroplano. Nakangiti siya sa tanawing nakikita mula sa himpapawid. Ngunit iba ang sinasabi ng malungkot niyang mga mata. Makakalimutan din kita. Soon, Lisa. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.